story time. So, ikukwento ko sa inyo paano yung flight ko galing Manila hanggang dito sa Red Deer, Alberta. So, ano yung journey na ano yung nangyari sa akin? Paano ako nakapunta dito na mag-isa? Paano ako nakapunta dito for the first time ko? First time lang ako nag-flight papunta ng Canada, pero alam mo yun, hindi ako naligaw. Hindi nga ba? So, yun. So, ikukwento ko sa inyo kung ano nangyari sa akin. Kasi, connecting flight po ako, hindi po ako direct flight. At ang airlines ko ay Eva Air. By the way, guys, baka feeling ko may part-part to kasi baka masyado mahaba yung story ko eh. Kung maboboring ka, pwede ka naman mag-scroll up kasi alam mo na. NAIA Terminal 1, tapos meron akong dalawang check-in luggage na 23 kilograms, tapos isang 7 kilograms na hand carry. Tapos meron pa akong isang bag. Tapos meron pa akong dalang ukulele. Ayan na. Ayan, dala akong ukulele. So, yun yung mga dala ko. Tapos, di ba, ang dami ko kasing mga... Meron pa akong isang maliit na bag. Ito po yung isang maliit na bag. Nandito kasi lahat yung mga... Nandito yung passport ko. Dito ko nalagay yung ticket ko. Nandito yung mga pera ko na para hindi mawala kasi nandito naman. Tapos naka-jacket ako. So, alam mo yan, hindi ko siya mahuhulog or pag nataranta ako, 'di ba? Ayan. So, dala-dala ko 'yan. Tapos ang first flight ko, so Eva Air nga. Excuse me po. Ay, ano yung acid. So, yun, ang flight ko kasi na nakuha is April 13. So, ang flight time ko is 6:45 p.m. Philippine time. So, dumating na kami sa Manila parang 2 days before ng flight ko kasi si tita ko, babalik na siya ng Japan. So, 12 yung flight niya, ako 13. So, ang ginawa namin, 11 pa lang, pumunta na kami ng Manila, tapos nag-book na lang kami ng hotel. So, yun. Malapit sa airport. Tapos, pinasyalan din namin yung mga kamag-anak namin na malapit doon. And then, after nun, nung, ano ba yan? Parang nawawala ako. Nawawala yung kwento ko. Nung nasa NAIA Terminal 1 kami, bawal pumasok yung parents ko. So, ang ginawa namin, dun sa labas pa lang, kumuha kami nung parang pushcart. Parang talaga. Yung pushcart talaga na, puro ako parang, no? So, yung pushcart, tapos, nilagay na nila doon yung mga maleta ko. Kasi hindi ko kayang buhatin yun. Kaso, pagpasok ko ng, kasi bawal silang pumasok sa airport. Sa labas lang sila. So, nilagay na nila yung maleta ko dito sa pushcart. Tapos, pagpasok ko doon, sira yung pushcart na gamit ko. Ililipat ko yan. Syempre, yung parents ko nandun lang sila sa may gilid, bawal rin silang pumasok. So, ang nangyari, kailangan ko ilipat ang bibigat nga, diba? Sabi na kasi sa'yo, mag-practice ka, ganito, ganyan. Sabi ng parents ko. So, yun, nakikita nila ako, binubuhat ko yung, nililipat ko sa kabilang, yung bagong pushcart naman, yung hindi sira. Tapos, nung pagka ililipat ko na, naalala ko, kailangan ko pa palang timbangin muna para ma-make sure na hindi siya hindi siya overweight. Hindi siya, mag-excess. So, dapat 23 lang siya sakto. Tapos, nung pagkatimbang ko naman, yung isa, saktong-sakto siyang 23. Siyempre, ang bigat niya na, talagang inihiga ko pa siya doon sa may timbangan. Binubuhat ko yun, naawa yung parents ko sa akin. Para lang matimbang ko sila. Tapos, ginuwid ko siya doon sa may guard. Tapos, tinulungan nila akong ilagay doon sa cart. So, yun nga, nung nasa flight na kami, ang nabook ko, mura lang po yung ticket ko, kaya po connecting flight po ito sa Eva Air. Tapos natsyempohan ko na mura talaga siya. Ang unang flight ko, NAIA to Taipei. Hindi nag-fly na ako Manila to Taipei.
meron pong, ang Eva Air, meron po siyang free food. Yung ano po, yung flight, parang more than 2 hours yata yung flight. Tapos meron siyang food. Fish siya na may rice. Yun yung main dish. Tapos meron yung appetizer. Chicken, tapos may color purple na cabbage. Ganun siya. Parang salad siya. Tapos, sorry guys, marunong lang ako kumain pero di ako di ko alam yung pangalan ng mga pagkain. So, tapos meron din yung fresh fruit, yung mga seasoned fruit na meron sila. So, tapos meron din siyang may water din. Tapos nakalimutan ko na yung iba. Basta marami siya, maraming pagkain. So, ano yun naiya to Taipei yon. Tapos and then, alam nyo ba, kwento ka lang, nasa tabi kasi ako ng bintana. So, dalawa lang yung seat. Hindi siya kagaya ng iba, diba? Minsan, madalas 3. Pero ito, 2 seat lang kasi. So, nandito ako sa may bintana. Tapos yung katabi ko, foreigner siya. Matanda na siya. Tapos kinukwentuhan niya ako, guys. Kinukwentuhan niya ako. Sabi niya, basta nagpakilala siya. Matanda na siya. Kinukwentuhan niya ako. Sabi niya, meron daw siyang girlfriend sa Philippines. Tapos binibisita niya daw yung girlfriend niya every 6 months. Ewan ko, basta kinukwento niya lang sa akin. Meron na kasi siyang sa paa. Yung parang, ewan ko, mahina na siguro isang paa niya. Tapos, nahihiya ako. Alam niyo ba, nahihiya akong kasi nasi-CR na ako. Gusto, kailangan ko pumunta sa washroom, pero nahihiya ako na sa kanya kasi 'di ba yung turbulence kasi noon malikot yung eroplano. Tapos kailangan niyang tatayo siya 'di ba may parang may pilay yung paan niya. Nakakaawa naman. So alam mo ginawa ko? Pinigilan ko yung yung wiwi ko, pinigilan ko hanggang makarating kami ng airport. O yun. So yun yung disadvantage ng umuupo sa tabi ng bintana. Kasi kapag may mga nakakatabi ka na medyo matatanda, syempre mahihiya ka na sa kanila para magpaalam. Pero dahil hindi naman na ganun katagal yung hinintay ko, kasi ilang oras lang naman yung flight ko papuntang Taipei. So, nakapag CR pa rin ako after naman nun. So, yun yung story ko nung sa Naiya hanggang Taipei. So ngayon, Taipei hanggang